Ang ulan ay banayad na kumakatok sa mga bintana ng kainan habang si Rafa ay nasa mesa, nakasandal sa upuan, hawak ang lumang teleponong halos ayaw nang bumukas. Gabi na, ngunit maliwanag pa rin ang loob ng cafe dahil sa mga puting ilaw na kumikislap. Tahimik siyang nakatingin sa screen na paulit-ulit na naghahang, para bang sinasabing, malapit na akong sumuko. Sa gilid ng mesa, naroon si Ina, ang pinsan niyang tech-obsessed, may hawak-hawak na isang malinis, makintab, at kulay space black na telepono, isang iPhone 14 na Pro Max, hindi mo pa rin ba binibili yung bago? Tanong ni Ina habang nag-scroll gamit ang sobrang bilis at bagang-bagong screen, napatingin si Rafa, nag-ipon pa, sagot niya. At saka hindi ko pa naman sigurado kung kailangan ko talaga. Ngunit habang nagsasalita siya, tila nakikipagtawaran ang kapalaran. Biglang nag-blackout ang screen ng lumang phone. Walang paalam. Walang vibrate. Walang ilaw, tila hininga ni Rafa ay sumabay ding naputol, patay. Talagang patay na, napatingin si Ina at mumiti, para bang kanina pa niya hinihintay ang eksaktong sandaling iyon. Perfect timing, sabi niya habang iniikot ang iPhone 14 na Pro Max. Alam mo, hindi ito basta phone. Isa siyang mundo. Tinulak ni Ina ang kahon sa harap ni Rafa. Bagong-bago. Selyado. Mamasa-masa pa ang plastic, buksan mo. Huminga ng malalim si Rafa at sinimulang hilain ang pull tab sa likod. Ang tunog na biraradere ng plastic na natanggal ay parang tunog ng bagong simula. Binuksan niya ang kahon, at doon nakahimlay ang isang itim na rektangulong salamin na tila galing sa hinaharap. Ang iPhone 14 na Pro Max, Chapter 1, yan di unang hawak. Disenyo ini display ni parang buhay pagkapulot pa lang niya. Agad niyang naramdaman ang malamig na premium na bakal ng surgical grade stainless steel frame at ang napakasarap sa kamay na matte glass back. Hindi ito magaan, but in the best possible way. Solid. Matibay. Parang bagay na ginawa upang tumagal ng dekada, mas mabigat siya, sabi ni Rafa, humahangang nakatingin, natural, sagot ni Ina. Hindi yan pang ordinaryong telepono. Pagbukas niya, agad siyang sinalubong ng napakaliwanag, napakakinis, at tila walang katapusang screen, ang 6.7-inch Super Retina laser display, ang promotion 120 Hz na gumagalaw ng sobrang lutong. At ang dynamic island na gumagalaw at humihinga na parang maliit na living interface, parang buhay, bulong ni Rafa, tumaas ang kilay ni Ina. Kasi buhay na siya. Interactive. Lumalawak, lumiliit, naka-integrate sa system. Hindi lang notch. Parang maliit na assistant. Habang nag-set up si Rafa, pinapanood niya kung paano lumilipad ang animations, walang lag, walang stutter, kahit mabilis niyang pinipindot ang menus, promotion, paliwanag ni Ina. 120 Hz adaptive refresh rate. Nag-a-adjust from 100V to 120V, tipid battery pero super smooth. Sinubukan ni Rafa mag-scroll sa photos at dun niya lalo naramdaman ang kakaiba. Para bang dulas ng tubig ang bawat paggalaw. Hindi telepono ang hawak niya, para siyang hawak na digital window na diretsong nakakonekta sa mundo. Sa isang sandali, napangiti siya, okay na intindihan ko na kung bakit mahal. Chapter 2, yan ilakas la loob, 16 na Bionic D performance, i-relay mo mag-video edit, hamon ni Ina, dito. Sa phone. Sa iPhone 14 na Pro Max. Hindi yan ordinaryo. Tingnan mo. Binuksan ni Rafa ang lumang video clip mula sa lumang phone, salamat sa cloud backup. Inimport niya ito sa iMovie. Dati, sa lumang device, naglalag at madalas nag-init ang phone. Pero ngayon, walang kahit isang stutter, walang lag, walang delay, parang desktop, ang bilis, tawa niya, parang bata, 16 na Bionic, sabi ni Ina. 4 non-chip. Mas mabilis pa sa ilang laptops. Mas ma-efficiency. Yib na kayang tumakbo kahit A-level mobile games. Kaya niya halos lahat. Nag-try si Rafa mag-open ng maraming apps, editing, games, notes, camera. Lahat sabay-sabay, still buttery smooth, at ang init, halos wala. Paano? Nagtatakang tanong ni Rafa, efficiency course. Performance course. Neural engine. Tipid sa battery. Mas malakas pero mas malamig. Tumango si Rafa, habang nakakaramdam ng kakaibang confidence, sa teleponong iyon wala siyang hindi kayang gawin. Chapter 3, hindi mata ng hinaharap, camera system. Narito ang tunay na dahilan kung bakit ang iPhone 14 na Pro Max ay ibang level, sabi ni Ina,
binuksan ni Rafa ang camera app at doon, parang may biglang lumawak na mundo sa harap niya. 48 ni main camera. Sabi ni Ina habang ipinapakita ang lens, quad pixel sensor. Mas malalim ang detalye. Mas maganda ang low light. Mas accurate ang kulay. Nagpicture si Rafa ng coffee cup sa mesa. Sobrang liwanag ng calf, pero ang detalye sa kahoy, sa foam sa ibabaw ng coffee, pati sa reflection ng ilaw, lahat crystal. In-zoom niya ng malaki ang photo, still sharp, walang lutang. Walang noise, walang kamera sa phone na ganyan, bulong niya, mayroon pang telephoto, dagdag ni Ina. May ultra-wide para sa macro shots. At ang cinematic mode, film-like blur at 4K resolution. Plus action mode para sa sobrang stabilized video. Sinubukan niyang maglakad papunta sa pinto habang nagbi-video, halos parang may gimbal, stable, fluid, professional. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Rafa habang pinapanood ulit ang video. You're not supposed to believe. Sagot ni Ina sabay tawa. You're supposed to enjoy. May kakaiba sa kamera. Para bang hindi lang ito kumukuha ng larawan, para itong naghahatid ng kwento, at sa sandaling iyon, biglang tumigil ang ulan sa labas. Lumabas sila sa cafe at kinuhaan ni Rafa ang city lights, wet roads, headlights, shadows, reflections, gamit ang night mode, at lumabas ang photo na para bang kuha sa high-end yala. Crisp. Deep contrast. Noisy-free, parang magic, sabi niya, hindi magic. Apple, sagot ni Ina, Chapter 4, yan ilakas ng battery, Louis connectivity pagbalik nila sa loob, napatingin si Rafa sa battery percentage, 84% pa rin. Kanina pa tayo nagtetest. Sagot ni Ina. Mas malaki battery. Mas efficient chip. Kaya tumatagal ng buong araw kahit heavy use. At may fast charging pa. Sinubukan nila ang 5G speed test. Sa loob lamang ng ilang segundo, download, sobrang bilis upload, mabilis din latency, mababa, pang live stream, sabi ni Rafa, pang kahit ano, sagot ni Ina. Gaya ng new Wi-Fi features, better signal, mas stable na connection. Naramdaman ni Rafa na parang kahit saan siya pumunta, dala niya ang lakas ng mundo. Connectivity, power, performance, lahat nasa bulsa niya. Chapter 5, Safety Features. Then ilay puso nag-scroll si Rafa sa settings at may napansin siyang bagong feature, Emergency SOS via satellite. Ano to? Kung mawala ka sa bundok o walang signal, pwede ka tumawag ng tulong via satellite. Kahit walang network. Napakagatlabi si Rafa, ibang klase. May crash detection din, patuloy ni Ina. Kung maaksidente ka, knock on wood, automatic tatawag ng emergency services. Natigilan si Rafa. Napatingin sa device, hindi lang ito phone, parang guardian, at iyon ang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Security, Chapter 6, Software Experience G Ecosystem. Sumandal si Rafa sa upuan habang tinitingnan ang bagong home screen. Malinis. Animated. Parang nabigyan siya ng bagong canvas, iOS 16 na, paliwanag ni Ina, lock screen customizations. Widgets. Photo depth effect. Better notifications. Mas intuitive gestures. Sinubukan ni Rafa maglipat ng files mula MacBook, AirDrop, Instant, Continuity Camera, gumawa siyang webcam demo at nagulat, handoff, tinuloy niya ang notes sa Mac, seamless, natatawang sabi niya. Parang telepathy ang devices. Kaya maraming tao hindi lumilipat sa ibang brand, sagot ni Ina. Pag nasa Apple ecosystem ka, parang lahat isa lang. Smooth, walang away. Chapter 7, yan bagong simula, emosyon likod ng teknolohiya natapos nila ang testing. Pinagmasdan ni Rafa ang iPhone 14 na Pro Max na ngayon ay nasa kamay niya, umiilaw ang screen ng banayad, napaisip siya, hindi naman telepono lang ito, hindi camera lang, hindi entertainment device lang, hindi pang messaging lang. Ito ay extension ng buhay niya, nabuhay muli ang excitement niya sa pag-create, nabuhay ang passion niya sa photography, nabuhay ang confidence niyang magtrabaho ng mabilis at mag-produce ng content. At higit sa lahat nabigyan siya nito ng bagong simula, lumapit si Ina at tinapik ang balikat niya, gusto mo ba talaga yan? Tumingin si Rafa sa kanya at mumiti, higit pa sa gusto kailangan ko siya. At sa sandaling iyon, hindi lang siya bumili ng phone, bumili siya ng oportunidad, creativity, seguridad, at isang bagong yugto ng buhay. Lumabas sila ng cafe, hawak ni Rafa ang bagong telepono, ang syudad ay kumikislap pa rin mula sa ulan. Ngunit ngayong gabi parang mas malinaw ang lahat, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ramdam niyang handa na siyang magsimula muli.